No, 2023, last year. Ito, ang sabi ko dyan, okay, ayan, sinend sa akin. Ayan, ng mga pictures, ayan, Monday, July 24. Ayan, sinesend sa akin. So, ang sagot ko nga dyan, sabi ko, bawat sinulid, yung suot ay galing sa pera ng bayan. So, may mga nagmo-monitor sa kanila, mga palangga, na even people na kakilala nila, na nakakaalam ng buhay nila, na wala namang pera noon, dugyutin noon, yumaman na ngayon dahil sa pera ng bayan. Walang problema kung dati kang uhugin. Okay, nung bata tayo, naging uhugin din. Well, you know, for the heck. You know, lagi na ako napupunta sa sipon. Nung bata tayo, kung mahirap man tayo, tapos yumaman tayo sa malinis na pamamaraan, walang problema. Yun ay kahanghanga. Pero ito, even yung kapitbahay nila dati sa Frisco, ni Mel Robles, sinasabi sa akin na naglilimahi din yung mga yan. Tapos, di ba, nadikit sa isang religious group, doon natutong magkaroon ng mga connect-connect, sa, mag-connect-connect sa mga pagnanakaw. So hanggang ngayon, na-connect na siya kay Lisa. Actually, ito pa mga sinend sa akin. Yan yung mga ngiting kawatan. Yan ang mga ngiting kawatan. Asawa niya yan. Ayan, ngiting kawatan yan. Okay? I think that was, okay? Ito pa. Ito yung bahay nila. I think this is the bahay. Ayan, di ba sinabi ko rin sa inyo na 2022 ay nagpatayo na ng multimilyong bahay si Robles. Tingnan natin. Tawag na to, may bata. Okay? So ngayon, ito si Taning. Yan yata nanalo. May nag-send lang sa akin. Ayan. Yan ang mga tunay na nanalo. Saan pa yung mga sinasabi? Pakita lang natin. Nakakatawa lang kasi yung mga meme. Ayan, silang tunay na nanalo. Ayan. Yan ang mga nanalo talaga sa loto, mga palangga. Ito pa. Ito, mas malupit to. Nasa na yan? Okay. Saan si Lisa? May nag-send sa akin si Lisa Smugs. Nawala lang okay. Tignan natin. Ito, I think ito. Lisa Smugs. Nandito ba? So, dami na nagsisend sa akin ng mga picture. Anyway. Ayan, hindi ko makita si Lisa Smugs. I think na-send ko pala yun sa, na-post natin sa Maharlika Network. Uy, by the way mag-follow kayo sa aking Maharlika Network. Okay, nata si Smugs. Ito si Smugs. Okay, ito si Smugs. Ayan, si Smugs. Ayan, yan mga tunay na nanalo, mga hitad. Anyway, actually, nakakatawa to nakakagalit. Sa mga hindi pa naka-follow sa Maharlika Network, go na po kayo, 9.7 na tayo, 300 na lang, 10K na tayo. So, ayan. Ngayon, mga palangga. So, anong ginagawa ngayon ni Kuting? Well, bago tayo pumunta kay Kuting, 2022 pa lang, nung nagkaroon ng 433 katao, ako maybe kayo o ako, ang isa sa mga nagsabi na pang Guinness Book of Record, okay, world record, itong ginawa ng PCSO sa pagpapanalo ng 433 winners. Sabi ko nga, kung inimbestigahan yan noon pa, dapat hindi na dumating dito sa point na to na ang dami pang nagpanalo sila ng sunod-sunod na ayon nga doon sa hearing na sinasabi ni Tulfo, mga kamag-anak o connected sa kanila. I-share lang natin to uli sa inyo para lang i-stop natin to. Stop sharing. Okay, so ito si Amy Marcos. My statement, I think this was today. Okay? Amy Marcos. All right. Ito. Ayan. Is the one? No. Okay, Marcos. Post. Wag to. Okay, mga palangga. Ayan, ito yata yan. Ayan, I know, not the one. This one. Ito, Amy. Okay. So, yan, galing sa politiko. Okay, politiko. Ano sinasabi ng politiko dyan, palangga? Senator Amy Marcos thinks the Philippines could set a world record for having the most number of lottery winners, with 43 reportedly hitting the jackpot in 6 months. Anong date to? Tignan natin. So, dated, the article of Politico ay January 19, 2024. Kailangan ng malaman ng Guinness ito. I'm shocked
There's a lotto winner almost every day. Nagtaka lang ako bakit ngayon lang na-shock si Senator Amy. 2022 pa nangyari itong 433 na nanalo for 6 months nga ni Kuting. Anong sabi niya dyan? Okay. Kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing eh. Tayo na yata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng isang taon. Di malaman kung matatawa ka, maiinis ka o matatakot ka. First 6 months, 433 na ang nanalo sa isang lotto draw na multiple of 9 pa ang lumabas. Ngayon halos araw-araw. Alright? PCO General Mad told senators during a hearing, alam nyo na yan. Okay, hanggang doon na lang. Bakit ko to pinapakita sa inyo mga palangga? Okay? Pinapakita ko to sa inyo na yung ating mga senador, katulad ni Senator Jaime Marcos, ngayon lang umaalma, di ba? Ako umaalma na ako, the moment pa lang actually na inupo pa si Mel Robles, ay umaalma na ako. At saka 2022, umaalma na tayong lahat na nandito sa channel ko na dapat imbestigahan yung 433 lotto winners. So, kailangan pa dumating dito na talagang uubusin na nila ang pera ng mga mananaya, pera ng bayan na supposedly mapupunta sa mga health services, livelihood programs, educational programs para sa mga bata, para sa ating, sa ating mga mamamayan. Ngayon lang. Kaya ako unang-una ng kuda dito eh. Kailangan pa bang ubusin nila mga buwakan ng ina nila? At dapat, sabi ko nga kagabi, since hindi man lang nag-deny si Robles nang sinabi ni Tulfo na katropa niya ang mga nanalo, kaya nga nag-initiate siya ng executive session na hindi natin alam kung ano na ang latest sa executive session. Hinanap ko, pinuntahan ko yung Tulfo page, pinuntahan ko yung mga balita. Wala man lang isa na nag-a-update kung ano na ang nangyari sa executive session. Kahapon pa yun, nakatulog na ako ng bonggang-bongga, nag-beauty rest na ako, nakapagtrabaho na ako. Ngayon, ito kumukuda na naman ako. Wala pa ring update. So, mga palangga, ang pwede mangyari dyan, dun sa executive session, pwede talaga kausapin ni Lisa Ahas Araneta Smugs si Tulfo at yung mga senador na yon. So bagay lahat halos ng mga senador na doon wala na kasi mga credibility eh. Yun ang problema sa atin. But nakita naman natin si Tulfo just for that particular hearing na ando doon yung pagiging aggressive niya para ma-expose nga. Actually, strong strong statement yung sinabi ni Tulfo na gusto niyang yung binrot out niya, nakatropa ni Robles, ang nanalo dun sa latest ni 698 million na namuhunan ng 30 million pesos para maipanalo nila. Yeah. So, wala siyang reaction dun. You know what? Ilang beses ko ba sabihin dito, okay, hindi tayo pinapakinggan kasi what? Kasi minamaliit tayong mga mamamayan. Okay? Nang sinabi ko, ano pang ginagawa mo, Kuting ng Norte? Bakit hindi mo sibakin? Bakit hindi? Wala nang preventive suspension. Kung ayaw ni Kuting, kasi pwede itong magamit later on, okay, sa kanya. Pag sa kay Kuting, sa impeachment. But I don't know, medyo mahaba yung process ng impeachment. I don't think na you Filipinos, tayo lahat, ay gusto ng ganyang mahabang proseso. Mas gusto natin madalian. So hindi ayaw niyang sibakin si Robles. Kasi nga, pet yan ni Lisa. Paulit-ulit namin yan kahit sa interview namin nila SAS. Sinabi na mismo ni SAS na black ops yan yan ang nag-handle ng mga black operation. Si Robles, sila ni RJ Nieto o aka Taning o may taning ang buhay daw. Taning Pinoy. Naalala nyo yun? Kaya siya tinatawag na may taning kasi nagdrama siya noon, 2017. Nanghingi siya ng pera sa inyo, sa mga followers niya, na may taning na yung buhay niya, mamamatay na siya. Kaya kayo naman no, nagpauto, nagbigay kayo ng pera, di ba? Kaya taning ang tawag ko dyan, taning. Taning, tsaka taning, kukunin na ni taning. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa issue kay Tulfo. Okay. So 30 million pesos ang ininvest ng kanyang kaibigan ba, kamag-anak ba? So, obviously, paulit-ulit, even before this hearing, ako talagang, ang bunganga ko hindi tumitigil na dapat imbestigahan yung PCSO na yan. Dahil alam namin na nakakakilala kay Lisa. Alam namin nila SAS na demonyo yung mga yan.
even yung si presidential, Mel Robles ay kasabwat din nila Michael Ma, di ba? Napag-usapan namin, magkakapit-bahay sila. At yan si Taning, si RJ Nieto, kaya dapat yan, ikalad ka rin din yan sa Congress at sa Senate. Pati si Lisa kalad ka rin. Pati na rin si Marcos Jr. Although may immunity yung buwaka ng inang yan. Pero pwedeng kalad ka rin yan dahil yaan matitrace. Kung kayo, ikaw, Senator Amy, ikaw, Tulfo, you know, kung you're really for the people, kaya niyong kalad ka rin lahat ng mga yan. Dahil sinasabi mo nga, di ba, sabi mo nga, Tulfo, mag-hire ka ng private detective, tapos makikipag-ugnayan ka sa NBI, DICT. Well, you know, pwede talagang gawin. Kaso DICT, sino ba ang namumuno dyan? Kasabot din ni Lisa yan. Si Ivan Uy, nakasabwat niya nung yan ang kumausap sa Smartmatic based dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na para i-secure ang win, okay, ni Kuting ng Norte. So, Tulfo, you know, maganda na bin-round out mo, pero DICT, kasabwat ni Lisa yan. Oh, sa CIDG, may mga matitino dyan. Anong sinasabi niya? Lahat, kung saan man. Hindi yun na dapat patagalan. The ombudsman should act now. Pero ang nakakaloka, hindi ko pa na-check kung sino ang tao ni Lisa dyan. Kasabwat din. So talagang luging-lugi. Talagang bubudulin. Talagang pahirapan talaga ang Pilipino. Pero ngayon, mga kaibigan, 1.7 billion tinamaan within a month. Tapos si Marcos Jr., si Kuting, bangag na bangag. Walang aksyon. Tinis-check ko yung presidential communications. Wala man lang statement. Anything na nasasangkot ang itinalaga niyang general manager dito sa pangdorobo ng bayan. Inamin na mismo na inedit nila yung picture. Okay? Not only, actually, sabi niya pinalitan lang daw yung damit, pero pinakita ko nga sa inyo, kinuha nila sa kamiseta. Pinalitan nila, actually, wala talagang, there's no such thing as warm body na, you know, na tumanggap ng checking yan. Kasi itinungtong lang dyan. So yan pang bababoy, pang dorobo sa Pilipino. At yan, plunder, bribery, lahat na ng kaso sa kanya, graft, lahat yan dapat aksyonan na ng ombudsman. Aksyonan na ng lahat ng pwedeng umaksyon dyan. At ang pinakamatulupit na aksyon, dapat si Kuting ng Norte, si Marcos Jr., ay ligwakin niya na yung hinayupak na yan. Pero, bakit hindi niya maligwak-ligwak? Kasi kasabwat nga ng asawa niya yan eh. Kasabwat pet nga yan eh. Di ba? Ayan no, tayo mga ngiting kawatan. Oh, kasabwat niyang buwakan ng inang yan. Kasi kasama ko yan sila nung umuwi ako sa Pilipinas. Talagang magkarugtong ang mga bituka. Mga palangga. Magkarugtong ang mga bituka ng mga yan. So, maliban sa incompetent na, ang presidente ninyo, incompetent, walang integridad, hindi na sa walang integridad, mga dorobo, mga jejemonyo, mga kawatan, uubusin talaga nila ang dugo ng Pilipino. Uubusin nila ang pera ng OFW o pera ng mga mamamayang Pilipino. Hanggat hindi nawawala itong pamilyang, itong budol na ito, walang aasensong mamamayang Pilipino. Unless na lang kung ikaw ay nakadikit kay Lisa para mag-deliver ng bag money galing sa mga sindikato. Di ba? Oh, asaan ang mga ulat? Wala, di ba? Wala man lang nag-push. Kasi doon sa executive session, dapat hindi lang yung 698 loan better na sinasabi ni Tulfo. Dapat sabi ko nga, magsimula sa 2022, titignan yung mga ticket. Saan? Sino itong mga taong ito? Bakit sa Bulacan lang? Bakit laging nasa Bulacan yung mga nananalo? Actually, hinahanap ko yung conversation namin in the past. Ito conversation ko. Kakilala ni ni Robles. Okay? July 13 of 2023. Okay? Pakita ko sa inyo yung conversation namin. Yan, Yan ang conversation namin. May nanalo. Yan ang message sa akin. Grabe, malapit lang sa Santa Cruz ha. Baka yung mga tao ni Sir Mel. Mismo, tao niya to. Ang nag-message sa akin. Tao ni Robles ito. Baka sabi niya, grabe, malapit sa Santa Cruz. Baka yung mga tao ni Sir Mel nanalo. Kaloka. Baka mag-anak ni wifey. Ayan, nakita ninyo? Noon pa lang. Ayan yung message. Di ba? So, eto yung mga tao mang puting ahas ko na nagmamatsyag sa mga galaw nila. Kaya nga nalalaman ko yung mga shopping galore nila, pagbibili nila ng bahay. Kasi
pinopost, okay, ng asawa ni Robles, yun ko, pangalawa ba yan, pangatlo, or whatever. So, yung sineshow off nila, binabrag nila yung mga pag-aari na ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Diba? So, inaano nila mga palangga, binabalandra ang kapal na muka. Diba, magbe-birthday pa nga ngayon sa Goldenberg Mansion sa January 20, si Mel Robles. Kung matino ang ating, well, wala nga matino eh. Putang ina eh. Kaya nga ano gagawin natin? Sabi nga sa inyo, buhatin nyo na eh. Tagal nyo. Di ba? Madali lang i-search, i-investigahan saan binili ang ticket. Kasi kung ang ticket na sinasabing loan better na yan, manufacture mismo sa system ng PCSO sa kanilang head office. Di ba? Definitely, walang unless na lang pwedeng mangyari na yung Lotto outlet na pinagbilhan ay pwedeng kasabwatin. Alam niyo naman sa Pilipinas, pwede rin kasabwatin. Pero kung iimbestigahan talaga to ng bonggang-bongga, masususog ito mga palangga. Masususog ito. Kasi malalaman lahat, petsa, araw, na may CCTV naman yan kung talagang gustong solubin ang problema ng talamak na pagnanakaw ni Robles, ni Lisa Marcos, ni Botod, at ang kasabwat nilang vavoy na si Taning Pinoy. Okay? So di ba narinig niyo doon sa hearing na even yung mga lotto agents and tellers ay nagbigay ng kanilang sama ng loob dahil pinagsasara nga yung kanilang mga hindi sila binigyan ng what you call it, ng permit para mag-operate dahil wala daw machine, ganyan-ganyan. So 2,000 lotto outlets or dealer ba ang tawag? Yeah, outlet. So ang tinanggalan nila ng karapatan para maghanap buhay. At syempre may mga tauhan yung mga yon, di ba? 2,000 plus, sige, let's say 2 or 3 ang tauhan ng mga yon. So that's 6,000 katao, di ba? So terminate nila yung mga contract nitong mga retailers o lotto outlets ito ni Mel Robles. Na ganun-ganun na lang. Itong hayop na ito, kung patatagalin pa ni Kuting dyan, isa lang ang ibig sabihin yan mga palangga. Well, kahit tanggalin niya o hindi, magkasabwat sila sa pagnanakaw. Alright? Ano ba ang asahan kay Tulfo? Kaya nga mga palangga, tignan natin. Let's give him the benefit of the doubt. Diba? Baka mamaya, hindi natin alam, kaya niya binoboljak. Baka merong hindi napagbigyan or something. You'll never know. You can only speculate. But yes, tignan natin yung executive session na yan. Kung saan patutungo yan. Kasi tahimik eh. Tahimik sila na naman. So, tatanggapin nyo na lang ba yung defense ni Robles na kaya nila inedit ang picture? Pinalitan lang daw yung damit, which is not. Hindi damit ang pinalitan. There's no such warm body na tumanggap ng check. Wala. Sino yun? Di ba? Tignan natin kung ilalabas ng Tulfo, ilalabas ng Senate, itong executive session na ito. Kung ano ang magiging kalabasan nun. Kasi kung makakalimutan na naman, walang media na mag-uulat, didedmahin na naman, ay buha ka nang ina. Diba? Kung pwede ko lang ilipat na lang ang Pilipinas at ilulubog silang lahat, dadaling ko na kayo kung saan ko gusto kayong ilipat. Enriso Lustre, thank you palangga. Kayo din ay hero. Lahat tayo na nagipaglaban ay hero. Palabas ng executive session, parang issue sa Pulburon video mamatay. Speaking of Pulburon video, oo nga. Hindi mamamatay ang Pulburon video, mga palangga. I'm telling you, hindi mamamatay yan. Ito may bago. For sure, nakita nyo na to. Itong si Duterte, may bago na namang kahitaran. Ayan, nakita niya ba yan? In-award, Pulburon. Ay, dilaw kasi ayan. In-award. Bakit ba nabubuta? Ayan, ayan, Pulburon video. Yan. Pulburon video yan. Inabot ni Duterte kay Pulong Duterte. Ni Pulong kay Duterte sa regalo. Ano ibig sabihin niya? May mga ibig sabihin niya mga galawan na yan. Diba? Ito si Pangulong Duterte, baka soon ilabas na ang Pulburon. You know what? Kasi nga, naalarma na si Kuting.
at saka si Lisa, natataranta na sila, di ba? Sinabi ko sa inyo, ayon sa ating puting ahas, nag-request na ng mga pang bratatatatap, okay? Pang mga tangki di gera, okay? Sir Lisa sa Malacanang. Nag-aabang na. Kasi paranoia, akala may magpapabagsak sa kanila, may mga military distab daw, di ba? Yun yung mga katang-isip nila. Kung meron man, it's not distab. Dahil sila mismo, si Marcos Jr. mismo at si Lisa mismo ang nagde-destabilize ng gobyerno. Hindi ang military, hindi tayong bayan, sila ang nagde-destabilize. Kasi dinidestabilize nila ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga smuggler number 1, pakikipagsabwatan sa mga drogista, sa mga polboronic nga, at pakikipagsabwatan sa PCSO. Paano magkakaroon ng magandang ekonomiya kung mismo ang Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga, yung 1.7 billion, napakalaking pera, binigay dun sa loan better na yon, ang dami ng mga buhay na maisisave nun. Ang dami ng mga livelihood programs ang pwedeng ibigay ng PCSO sa inyong mga barangay. Pero mas pinili nila na ibigay, ayon nga kay Tulfo, doon sa investigation, ay mga katropa ni Robles. Diba? Showbiz Chika. Yan. Rich TV. So ngayon, mga palangga. So, tahimik sila ngayon. Kaya nga, araw-araw ko kayong kinukulit. You have to act now. Hindi yun na kailangan patagalin si Kuting hanggang Hunyo pa. Dahil mauubos talaga pera ninyo. Tignan nyo kung gaano kabulok ang sistema ng Pilipinas. Sistema ng mga politiko. Ngayon pa lang kayo kikilos. 2022 pa lang may nanalo ng 433. Senator Amy, for 2022, for sure nabasa mo na to. Ngayon ka lang magsabi na although, you know, at least nagsalita ka. Okay? Na pang ginis itong nangyayari na ito at kahit imbestigahan. Bakit ngayon lang? 2024. Noon pa kami nag-iingay dito. Ang bunganga ako, dakdak na ng dakdak dito na, yung 433 years, wala bang mag-imbestiga sa inyo? Tapos nadagdagan na naman dahil dun sa photo editing nila. Not photo editing. Walang, hindi to editing, mga palangga. Walang edit yan. Diba? Pinalitan yan. Walang tao talaga yan. Yung katawan na yan na nakasombrero, wala yan, gawa-gawa lang yan. Baka nga, kapatid ni Robles, yan may nagsend sa akin, si Rose. Okay? Ayan, Solid Marling, anak ko, thank you for watching. Actually, may nagsend sa akin ng picture. Tignan ko lang ha. Okay. Na baka daw. Okay, I think. Okay, ito. Baka lang naman. Okay, tignan natin. Kapatid ni Robles yung nasa picture. Kasi nga yung buhok, ito, mga palangga. Ayan, yung kapatid niya, magkahawig sila. Ito yung buhok ng kapatid niya. Ayan, takataan yung buhok, may nag-send sa akin. Yan yung kapatid niya, talagang nakikinabang din yan. Bawat nilalamon ng mga yan, talagang pera galing sa loto. Ayan, tingnan yung buhok. Ayan, possibly nga naman. Baka kapatid niya yan. Kasi inedit di ba? So, ngayon mga kababayan, wala na may pagmamalaki mga putang ay ng mga to. Dahil sabi ko nga, dun sa mga conversation namin in the past, bawat butil ng bigas na kinakain nila, bawat nilalamo ng pamilya nila ay galing sa pera natin. Galing sa pera ng bayan, galing sa mga OFW na nagpakahirap, lumayo sa kanilang pamilya, pero nilalamon lang at pinang-shopping ng asawa ni Robles, pinag-aaral ni Taning, pinang-popolboro ni Lisa, ni Kuting. Lahat, kaya nga, sabi ko sa inyo, kailangan na nating mag-speak up day. Okay? Kasi ito ay grupo ng mga Cindy, Kat, Toto. Okay? Mga syndicat yung mga yan Ngayon, okay, itong si Kuting, laos na. So, ano lang sa atin, katitext lang sa atin ng ating puting ahas, okay, na magkakaroon ng kick-off rally sa January 28 dyan sa Luneta. Okay? So ngayon, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ni Kuting, dahil nga sukang-suka na tayo sa kanya, wala na yung mga dati yung sa rally, yung pagkadami-dami natin.
So, wala na yon. So, dahil magkakaroon ng kick-off party sa January 28, mga palangga, inaatasan ng grupo, okay? Grupo ni Kuting, syempre, sino kayo ng grupo to? Alam ka namang grupo ko. Kick-off rally daw palangga, na mag-recruit ng mga empleyado sa gobyerno para umattend sa kanyang kick-off rally, okay, sa Quirino Grandstand. So, anong magaganap dito mga palangga? Anong ibig sabihin nito? So, may mga regional directors o sa iba't ibang ahensya na hindi encourage pinipilit, that's the right word, forcibly, okay, pinipilit na umattend sa kick-off rally ni Kuting sa January 28 para sa kanyang bagong Pilipinas drama. Di ba yung bagong Pilipinas? Magkakaroon na ng rally-rally ngayon. Ano ang kapalit nito? Itong mga empleyado na pupunta doon mga palangga, okay? By the way, nag-release ng memo. Inaantay ko lang yung memo na maipakita sa inyo. Sabi ko sa Puting Ahas, hanapin mo yung memo, baka makakuha tayo. Nag-release ng memo, kung sino man yung tarpulano na yun sa gobyerno, na inaatasan, okay, pushed ang mga regional directors o at iba pang mga pwede nilang atasan sa ahensya ng gobyerno, different agencies, na magpadala ng tao as much as, they can. 250, 300, 500, 1,000 katao na bibit-bitin dito sa Quirino Grandstand. Right? So ngayon, ano ang kapalit nito? Ang kapalit, mga palangga, ay bibigyan daw ng libreng pagkain, mga t-shirts. At ang sabi, kapag umattend ka, ay entitled ka sa compensatory time off with pay pa. Oh, yan ha. Wala pa yan sa mainstream. So, sa makatuwid, dahil nga laos na si Kuting, laos na, tapos na dahil alam na ng buong bayan na binudol tayo. Dahil ako nga number 1 supporter nila, di ba? Mag-akot ng tao, papunta sa Quirino Grandstand. Dahil wala nang pupunta, ang gagawin, ipupuwersahin ang mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, then o-ofera ng pagkain. So, you know what? Kung nakikinig kayo sa akin, mga empleyado ng gobyerno, huwag nyo ibenta sa maliit na halaga sa pagkain, t-shirt, at magkano ang bayad sa inyo for one day, isang araw na bayad ninyo, tapos pupunta-punta kayo doon, magkukuting-kuting kayo. Pag pumunta kayo at tinanggap nyo yan, ang pagpwersa sa inyo, wala na rin saysay ang mga kaluluwa ninyo. Ibinenta nyo ang kinabukasan ng ninyo at ng inyong mga kamag-anak. Para kayong katulad ng mga dugyot, okay, na mga trolls na hinire ni Emerald Bukangkang ng PCO, ni Patricia Martin, yang dyan nila Cheloy, okay, dyan, minahire nila ang mga na tinahire, binabribe nila, sinusuhulan nila itong mga trolls para atakihin ako, atakihin kayo, yung mga nakritiko ng gobyerno sa ngalan ng salapi namin, again, salapi natin, pera natin, taxpayers' money. Kaya nga hinahamon ko sila mga palangga, I challenge this government, presidential communications. Kasi may ebidensya kung pinanghahawakan na idadrag ko kayong lahat. Na binabribe ninyo, sinusuhulan ninyo itong mga dugyots. Okay? Itong mga trolls, mga palangga. At uulitin ko uli, hindi lang ang problema natin sa Philippine Charity Sweepstakes. Kaya na-challenge ko si Lisa diba? Meron din ako pinanghahawakan na kikialam siya dito sa issue sa negosyo ng Okada. Di ba sinabi ko sa inyo, kumukubra si Lisa dyan. Kumukubra si Lisa, si Tambaloslos, si Altenco, sino pa ba? Si Martin, si Tambaloslos, yung pamilya ni Lisa. Kasi may hawak ko ebidensya, kaya galit na galit yan Di ba? Sabi nga niya dyan, ano daw ba ang silbi nitong mga presidential communications, hindi nila mat-pinpoint kung anong hawak kong ebidensya. Na nakikialam si Lisa, si Tambaloslos, ang gobyerno ni Kuting, dito sa mga investors. Then, the fact na magsasalta sila about foreign direct investment.
Eh, diyan pa nga lang sabi ko, paano nga papasok ang mga investors kung hold up nila? Ang gobyerno mismo ang nangungumisyon. Papaano papasok ang mga investors? I talk about that already. Marami po tayong hawak na pwedeng, na pwedeng maligwak itong, well, actually, you know what? Kasi pag impeachment lang, matagal yan. At wala tayong laban ngayon dahil hawak nila ang Congress. Hawak din nila ang Senate. Wala tayong power ngayon, mga palangga. Ang Pilipino walang power pagdating sa impeachment, kasi magkakasabot lahat eh. Ang power lang natin kung magbubuklod-buklod tayo na parang walis. Okay? Buklod-buklod tayo, kasama natin yung mga magigiting, okay, na mga bruskong mga men in uniform. 'Di ba? Bubuhatin natin ng dahan-dahan sila. Okay? Pag nabuhat na natin, saka bigla mong ilulubog sa kumunoy. Ganun lang. Ganun lang ang ano nun. Wala na mga impeachment, long procedure yan, mga palangga. Yeah? Mahabang usapin yan. Ang pinakamabilis, buhat-buhatin ng ganun-ganun na lang. Kaya nga, di ba, na-alarm si Lisa Smugs. Ako lang naman ang nagsasalita dito, di ba? Natataranta siya sa akin. Ako lang naman nagsasalita na bubuhatin, di ba? Wala naman. Di ba? Wala naman akong power para ipunin yung mga brusko dyan. At ang mga, well, you have, I think, tayong mga Pilipino, particularly dyan sa Pilipinas, you have the power. Boses natin yung power natin. Bakit kamukha ni Franz Castro yung nanalo? Okay, kailangan kumilos habang busy ang US sa election, sabi ni Rupert Maxales. Mga whistleblower ng PCSO, lumantad na kayo at ibunyag ang dayaan. Tama ka, palangga. Mario Del Toribio. Alam mo, kanya may kaibigan ako nakausap. Sabi sa akin, Marlica, sana talaga may lumabas na taga PCSO na whistleblower. And you are right. Okay? Imagine, pati aso ng party ni Mel Langka nag-party noon, sabi ni Solid Marlican. Ako, yes, naalala ninyo si Mel Robles. That was 2023, no, Rose? 2023 ng January, nagpa-party, million ang ginastos. Aso. Yeah, binlag ko yan. Aso ni Robles. Milyones ang ginastos. Nag-birthday lang yung aso. Million. Ganon ka-insensitive. Ganon ka-demonyo yung mga yan. Well, I love dogs. Wala naman tayong problema kung pera nila yun. Kaso pera nga ng Pilipino. Pera ng nating lahat. Sobrang kapal ng mukhang ito. Kaya nga kung hindi gagawa ng paraan ni Marcos Jr. at hindi niya sisibakan si Robles, kayo na sumibak. Diba? Kayo na sumibak. Buhatin nyo na yung taong yan. Kasi anyway, you know what? Every day we will talk about this. Sometimes, most of the time I'm tired. Yeah. Kasi parang ganun pa rin eh. Ang tinatapi ko, puro kawatan, puro pagnanakaw. Pero matutuwa nga sila pag tumigil ako. Believe me. Sabi nga nung kausap ko kanina, Marlica, wala kang vlog, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil, Marlica, kasi, puporma na naman yung mga yan. Sa totoo, ayoko sana mag-vlog eh. Okay? May ginagawa-gawa ako ng bonggang-bongga dito kanina. Sabi sa akin, mag-vlog ka kasi pag tumahimik ka, matutuwa sila. Kaya nga, even though napakasakit, ito yung napakasakit sa loob ko, na inamin mismo ni Robles na edited yung picture. It's not edited eh. Wala talagang taong tumanggap ng cheque. Doon pa lang dapat kung totoong matino, wala nga, hindi nga totoong matino si Kuting, bangag nga ay nagpupulburon, ano ka ba, Marlica? Di ba? Paulit-ulit ka na lang. Hindi matino si Kuting, okay? Well, kung may matino tayong presidente, that moment, di ba katulad ni Duterte dati? Pag may anomalya yung kanyang mga tao, sinisibak na. Ilan ang mga sinabak ng gabinete ah? Okay, hindi man perfect ang ni Duterte, marami din tayong binoljak doon, pero at least hindi ganito ka talamak, ganito ka rampant, ganito ka ganid na harap-harapan talagang ninanakaw ang, pera. Lalo na sa loto, dyan pa lang. Huwag na tayo pumunta sa ibang ahensya. Sa agriculture, alam niyo naman, harap-harapan, isa yun sa pinakauna kong tinapik din. Dito tayo umikot sa PCS. So harap-harapan. Lahat ngayon pinag-uusapan ng mga netizens. Even sa mga showbiz page, nakikita ko. Lahat nagpo-post nitong mga edited picture, itong mga kahahayupan ni Robles. Ayan lahat. Pero ang mainstream media, nagbalita sila pero hindi ganun ka porsigido para talagang i-aware ang mga Pilipino.
'Di ba, mga palangga? Okay, ano 'to, ang Kaskas card na ₱20 isa, walang nanalong malaki diyan kundi ₱50. Bilyon kinikita ng PCSO sa Kaskas, 'wag na kayong bibili. Ano yung Kaskas card, palangga? Yung parang ginaganon? Meron din yan dito, eh, scratch. Scratch yan, 'di ba? Ako bumibili na ako minsan, dito sa Amerika bumibili din ako niyan. Pero you know what? Okay, let's talk about PCSO. 'Di ba sinabi ko na sa inyo yung history ng PCSO kagabi na no, tas 1833, 'di ba, panahon ng mga Espanya. Then sabi ko nga si Rizal pala ay nanalo ng 6,200 during nung time nung time na buhay pa siya. Tapos dinonate niya yung yung papremyo doon sa mga sa educational institution na kung saan, yun ang gusto niyang charity work. So maganda ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes. Napakaganda niyan eh, na mag-create ka ng fund para makapagbigay nga ng mga livelihood programs, educational whatever, training. Pero ang nagiging mali dito sa sugal na ito, which is sugal talaga, 'di ba? Sugal 'yan. Ang nagiging mali na binibigay, hindi binibigay. Ninanakaw yung pera, yung papremyo na binibigay sa mga kakilala nila at sa kanila mismo. Pinapatayo nila ng bahay. Ako wala akong problema, mga palangga. Mario, for Ma'am Raga, kung kayo ang manalo, as long as talaga kayo, kahit araw-araw kayo manalo. Kahit araw-araw na may nanalong Pilipino na legit na nangarap, nagbakasakali, natataya sa loto para kaahon sa kahirapan, walang problema sa akin yan. Everyday, oras-oras manalo kayo. Wala yung problema. As long as legit na nanalo kayo. Hindi yung ito, maya-maya may nananalo, pero sila ang nanalo.